Ngayon, mga kababayan, ngayon, ang ating sunod na katanungan. Ito yung aking sunod na katanungan ngayon, mga kababayan. Alam nyo, mapapaganon kayo, mga kababayan. Mapapalingon kayo dito. Alam nyo yung butike, yung ganon? Mapapaganon kayo dito ngayon. Tanong, mga kababayan, totoo ba na si Orly Gutesa ay nasa kustodiya ng Marines? Tanong, mga kababayan, totoo ba na si Orly Gutesa ay nasa kustodiya ng Philippine Marines? Paki-comment, yes or no? Comment! Kasi, mga kababayan, lumabas ngayon sa balita, mga kababayan, lumabas ngayon sa balita na si Orly Gutesa ay wala sa kustodiya ng Philippine Marines according sa pag-imbestiga ni Ping Lacson. Sinungaling si Mike Defensor na. Eto na, nagkandalitsi-litsi na. Nagkakandalitsi-litsi na. Pag namatay si Gutesa, Marines ang mapagbintangan. Pag namatay si Gutesa, Marines ang mapagbintangan. Kaya ngayon, mga kababayan, much better na hanapin si Gutesa. Pag si Gutesa ngayon ay nadido or nawala, ibig sabihin, wala sa Marines. According, mga kababayan, sa investigasyon ni Senator Ping Lacson, wala sa kustodiya ng Marines si Gutesa. Nako, eto na. Lacson call outs lie on Gutesa supposed custody under Marines. Ayan na, kita nyo wala si Gutesa sa Marines. Sinungaling si Mike Defensor. Nako po. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, hindi na po ako nagtaka. Gawain na ni Mike Defensor yan noon. Nung panahon na si Lacson din nag-iimbestiga, nagpadala din sila ng peke. Nagpadala din si Mike Defensor ng peking witness. Hindi lang isang beses ginawa ni Mike Defensor yan. Ginawa na niya noon kay Lacson. Ginawa niya ulit ngayon. Ito po. Lacson calls out lie on Gutesa supposed custody under Marines. October 30. 2025, mga kababayan. Ito po. As per verification made with the Marines Commandant, Major Vince Blanco, PMA 91 or Class 91, through fellow Cavaliers, Gutesa is not and has never been under their custody. How much more fikiri can we take? Ayan na. Ito na nga, mga kababayan. According yan kay Ping Lacson, hanggang kailan daw tayo maniniwala sa fake news at kasinungalingan? Na si Gutesa daw ay under custody by the Marines. Pero nung inimbestigahan ni Lacson, ay ang testigo ni Marcoleta na nagdidiin kay Romualdez ay nawala na. Sinugaling din niyang si Defensor. Ano na, Marcoleta, Defensor? Fake yung witness nyo. Mga hinayupa kayo. Sabi nung nag-post. Ala, nako po. Napagkamalan ngayon, mga kababayan, nawala pala. Ito, Lacson. Wala si Gutesa sa Marines. Diyos mio, Marimar. Orly Gutesa wala sa Marines ayon kay Senator Lacson. Nako. Cortez, i-brigada mo. Ayan na, Brigada News yan. Iginit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa kanyang social media post na wala naman sa kustodiya na Marines si Orly Gutesa. Chloe Nigel, maraming salamat po sa yung super chat. Thank you so much po. Nako kita ninyo, mga kababayan, narinig ninyo. Pinost ni Senator Ping Lacson sa kanyang page, sa kanyang Facebook page, na sa kanyang investigasyon, wala si Gutesa sa loob ng Philippine Marines. Hindi po si Gutesa under custody ng Marines. Sinungaling
si Mike Maalala Defensor. si Gutesa ang surprise witness na ipinresenta ni Senador Rodante Marcoleta sa flood control hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang testigong ito rin ang nagsabing kabilang daw siya sa mga tauhan na nagdadala umano ng basura o yung mga maletang may lamang pera sa mga bahay nila dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Ayon kay Lacson, base sa kanyang ginawang verification kay Marine Commandant Major General Vince Blanco, wala sa kanila si Gutesa at hindi ito kailanman napa sa ilalim sa kanilang kustodiya. Matatandaan sa isang interview, binanggit kasi ni dating Representative Mike Defensor na nasa kustodiya raw na Marine si Gutesa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Kita ninyo, mga kababayan? Paano yan? Paano yan, mga kababayan? So, anong palusot ni Marcoleta ngayon? Anong palusot ni Mike Defensor ngayon? Kakasabi lang ni Mike Defensor, mga kababayan, na si Gutesa ay nasa custody. Nasa custody daw. Ito mga kababayan. Mike Defensor. Nasa Marines. Si Gutesa. Ito mga kababayan. Sino? Nasa kustodiya o wala? Si Orly Gutesa. I would just like to emphasize that Mr. Orly Regala Gutesa, who is a former serviceman, he's a retired serviceman already, is not in the custody of the Philippine Navy nor the Philippine Marine Corps. Patay. Patay kayo, Mike Defensor at Marcoleta. May possibility ngayon na ang Philippine Navy or Marines magsampa ng kaso kay Mike Defensor. Nako, talo-talo ito, mga kababayan. Nadadamay ang Marines, nadadamay ang Philippine Navy. Wala sa kanila pero nakaladkad ang pangalan nila. Bakit nga ba naman nila kupkupin si Gutesa? Kung seaman lang naman ito noon at hindi naman ito Marines. Seaman lang si Gutesa, seaman. Hindi siya Marines. Seaman. Naku po, mga kababayan. Wala, mismo sa News 5 or TV5 in interview, ang tagapagsalita ng Philippine Marines kung nandun ba si Gutesa sa tanong ni Cheryl Cozim, wala si Gutesa. I would just like to emphasize po that he is not under, Mr. Gutesa is not under the protection of the Philippine Marine Corps, most especially the Philippine Navy. We do not have any involvement in his personal or private affairs po, ma'am. Patay. Ano ho kaya ang naging basihan ni dating Congressman Mike Defensor para nga sabihin at igiit na nasa loob po si Gutesa ng compound ng Marines? Ma'am, I would just like to assure you that the Navy and the Philippine Marine Corps confirms or would want to emphasize that he is not under our custody. So, if they would want to clarify or they would want to check on the whereabouts of Mr. Gutesa, probably they could refer it to the PNP or other legal authorities. Opo. Pero nagkaroon po ba kayo nung malaman nyo itong sinabi nga ni dating Congressman Mike Defensor nasa pangangalaga or nasa loob ng compound ng Marines, itong si Gutesa, ay nagsagawa rin ho ba kayo ng investigasyon just to verify kung totoo po itong sinasabi or hindi nga? Yes, ma'am, we did, ma'am. The Philippine Navy as well as the Philippine Marine Corps. We did check and we would want to emphasize po that he is not under the protection of the Philippine Navy po on the... Rinig ninyo, mga kababayan, inulit-ulit ni Cheryl Cozim. Pinilit ni Cheryl Cozim, ma'am, nag-imbestiga ba talaga kayo? Nakita nyo ba talaga na wala siya doon? Hinahanap nyo ba talaga? Baka sa ibang ahensya ninyo? Wala daw talaga.
So ngayon mga kababayan, may kaso ba si Mike Defensor na kakaharapin ito? May kaso ba si Marcoleta dito? Kasi malaking iskandalo ito. Nasisira ang pangalan ng Marines, nasisira ang pangalan ni Romualdez, at higit sa lahat, inamin ni Gutesa na pinilit lang siya dahil sa takot at panggigipit. Naku po mga kababayan, pag mga ganitong bagay, dapat hindi ito pinapalagpas eh. Dapat pag mga ganito, kasuhan agad, ikulong habang buhay. Diba? Kasi tignan ninyo, nananahimik ang Philippine Navy at ang Philippine Marines. Diba? Dinadamay nila, kinakaladkad nila. Bakit ikaw, mga kababayan, tanungin kita. Kung ikaw, General ng Marines at General ng Philippine Navy, bakit mo kukupkupin ang isang witness di umano kung hindi pa tapos ang kaso? At bakit mo kukupkupin na matagal na yang retired sa inyo? Ang tanong, Marines ba talaga? Kasi pagkakaalam ko, seaman lang siya. Continue. Where is Sergeant Gutesa, sir? Okay, right after, nung nagginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pinalagay namin, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection program. So, nandun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ko ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, huwag na po. Ayaw na niya. Ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo pa kahit Senate custody. Huwag na po, ayaw ko na makatistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Wala doon sa Senado, dumiretso na siya sa Marine compound. Narinig ninyo sa bunganga ni Mike Defensor. Narinig nyo yan. Narinig ninyo na mismo nanggaling sa bunganga ni Mike Defensor. Mula nung tinanong si Gutesa kung gusto ba niya ng proteksyon. Tinanong daw nila si Gutesa kung gusto ba niya ng custody, witness protection program. Hindi daw. Pagkatapos daw na magyawyaw ni Gutesa sa Senado, dumiretso sa compound ng Philippine Marines. Yun ang sabi ni Mike Defensor. Philippine Marines. So ngayon mga kababayan, tanong ko lang, bakit sinabi ng Philippine Marines na wala sa compound nila? So sino ang papaniwalaan natin? Yung tagapagsalita ng Philippine Marines o si Mike Defensor? Hala, nakakatakot ito mga kababayan. Itinanggi ng Philippine Marines na wala sa kanila. Pero ang sabi niya, pagkatapos ni Gutesang magsalita sa Senado, dumiretso sa compound. Naku po. Next, chinek ko, kamusta na siya? Asa na siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka agad. Pati pamilya, kinupkup daw ng Marines. Nako, ang Marines makakaladkad dito. According kanina sa interview ni Cheryl Cozim, ang sabi ng tagapagsalita ng Marines, lahat ng ahensya nila, lahat ng mga hideout or di kaya barracks, wala si Gutesa. Pero ang sabi ni Mike Defensor, pati pamilya ni Gutesa kinupkup ng Marines. Questionable ito. Philippine Marines, ako po'y nananawagan kung alam ko nanonood kayo sa akin kasi marami pong Marines na nanonood sa akin, nagko-comment dyan. May mga sergeant pa nga, may mga colonel pa nga eh. Sa mga Marines, ako po'y nananawagan sa Marines. Sino po ba ang nagsabi ng totoo? Kayo po ba o si Mike Defensor? Kasi hindi lang daw po si Gutesa ang kinupkup ninyo. Pati ang pamilya ni Gutesa. Pati ang pamilya ni Gutesa ay kinupkup ninyo. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi po pwede magsinungaling ang Marines. Kasi once na madawit sila dito, at manawagan ang taong bayan papunta sa ombudsman, sa Supreme Court, na pabuksan ang Marines at ipaimbestigahan, at mapatunayang nasa loob, mawalan ng tiwala ang tao sa kanila.
Matatanggalan pa sila na sa serbisyo kung sino ang head nila dyan. Totoo yan, mga kababayan. Bakit ka magtago ng isang makasalanan? Alam nyo ba, nasa batas natin, mga kababayan, once na ang tao ay inokasahan or once ang tao ay under of investigation tapos itago mo, kukupkupin mo, takpan mo, madadamay ka. Meron sa batas yan. Nakalimutan nyo siguro kung ano ang issue sa asawa ni Jinky Luistro. Tinago niya. Diba? Nadamay siya. Kung naalala ninyo, diba tinago ni Jinky Luistro yung asawa niya kahit may kasalanan, may mali. Diba nadamay siya? So, mga kababayan, mali po yan. Kapag ang tao may kasalanan, guilty or under investigation, tapos itago mo, pagtakpan mo, may possibility na kung ang kaso niya at more on kapag nagtago siya ng matagal, ay more on tataas ang kanyang sentensya. So ngayon, mga kababayan, once na alam mo na may kasalanan or under investigation itinago mo, madadawit ka. Ang tanong ngayon, Marines, papayag ba kayo na masira at mapahidan ng kadumihan ang inyong ahensya dahil lang kay Gutesa? Sino ba si Gutesa? Kaimportante sa inyo kung bakit gano'n na lang, nagtatanong lang po. Kasi nga po, hanggat ang Marines ay nagsabing wala, mananatiling sinungaling si Mike Defensor. Pero hanggat sinabi ni Mike Defensor na pati pamilya ni Gutesa ay nasa kustodiya ng Marines, mananatiling sinungaling ang Marines. So sino nga ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Si Mike Defensor na hindi lang si Gutesa ang kinupkup pati pamilya, or ang Marines na nagsabi sa report ni Pinky Webb na wala daw sa kanila at never kukupkupin ng Marines yan kasi si Gutesa is no longer part of Marines. Diba? Ayun na, mga kababayan, napakasinungaling. So I think inayos nila na siguro para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na itinago din nila. Kita ninyo? Para daw hindi ma-endangered yung family ni Gutesa, itinago din ng mga Marines. Diba? Paano nakuna ng statement si Gutesa sa pagkanta niya kung di siya mahagilap, sir? Sabi ni Defensor at last contact niya. Actually, mga kababayan, yung pinakita ko po kanina na may ni Gutesa ay sa TV Patrol po ito. Ito po, Kabayan Patrol pala, mga kababayan. Post ng Kabayan Patrol na ipinilit lang daw siya. Ayan po. Ipinilit lang daw siya, post ng Kabayan Patrol. Hindi ko alam kung Kabayan Patrol at TV Patrol ay isa lang. Hindi ko alam pero i-search ko pa rin. Ito Kabayan Patrol Gutesa. Kasi post ito ng Kabayan. Lahat po yan, mga kababayan. Kabayan Patrol din ang lumalabas. Pressure nila si Gutesa, dinidiscredit nila at sinasabi lang peke itong ito just to prove their point. But it will iingay nila doon sa Sara Duterte. Ito po, mga kababayan, Kabayan Patrol po ang nakalagay dyan. Ito po ipakita ko sa inyo. Kasi ito po'y lumabas sa Kabayan Patrol. Ayan, nakita nyo naman po sa likod. Ayan. Basahin nyo po, Kabayan Patrol. Ayan, klaro naman po, di ba? Klaro mga kababayan. At sabi, ngayon mga kababayan, sa nagtanong paano daw nakuhaan ng statement si Gutesa sa Kabayan Patrol, hindi ko po alam yun, sir.
Kasi sila po ang nag-post, hindi po ako. Kaya nga, bago ako nag-live, sinabi ko sa inyo, hindi ako gumagawa ng kwento, hindi nanggaling sa akin yung naturang post. Diba? Bago ako nag-live, sinabi ko yan sa inyo. Discredit lang. Nagre-react lang. At mga kababayan, mismo narinig ninyo sa balita na interview ni Pinky Web, ang taga-Philippine Marines na wala daw po sa kanila ang kustodiya or hindi po sila ang naghawak or nagkupkup kay Gutesa. Pangalawa mga kababayan, sinabi din ni Mike Defensor na si Gutesa daw ay nasa kustodiya ng Marines at pati ang kanyang pamilya. So ano nga po ba ang totoo at sino po ba ang nagsabi ng totoo? Malalaman po natin yan, mga kababayan, pagdating ng investigasyon. Kasi nga si Senator Ping Lacson nag-iimbestiga na mismo. Wala sa kustodiya si Gutesa ng Marines. Diba? Nagsalita na rin si Bronner, di nila tinatago si Gutesa. O, diba? Si Bronner na mismo nagsabi. Naku po, mga kababayan. At nasa Billionaire News Channel na din yan. Mga kababayan, kung nakita po ninyo, question po nila. Ito po, peke naman ang notaryo, totoo pa rin daw sinumpaang salaysay ni Gutesa. According kay DOJ. Nako po, ito pa si DOJ, sasabit ito. Mga kababayan. At mismong itinanong po ng Billionaire News Channel. Ayan po, mga kababayan. Ito po, Marcoleta denies role in forged affidavit controversy. Diba? So, sa totoo lang mga kababayan, hindi ko alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung si Mike Defensor ba or ang mga Marines. Kasi ang sabi ng Marines, wala sa kanila. Ang sabi ni Ma'am kanina sa comment, pati si Bronner, wala din daw sa mga EFP ang si Gutesa. So ngayon mga kababayan, sino nga ba? Patay kang bata ka. Ang nagsabi ng totoo. Ito mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan. Naku po, mga kababayan, dito tayo kay Bongo at Trillanes. Bongo at Trillanes, mga kababayan. Alam nyo ba na sabi ni Trillanes patungkol sa salin ni Bongo? Yung sabi ni Trillanes patungkol sa salin ni Bongo, ito po, mga kababayan, malaking kasinungalingan at tahasang panloloko ang paglabas, ngayon po, binalita sa TV Patrol, Sir Ken. Sabi ni Ma'am Jana Calunya. Diba? Mismong TV Patrol na nagbalita. Sabi ko nga sa inyo, wala pang TV Patrol, nauna na ako eh. Diba? Sabi ko nga sa inyo, wala pa yung TV Patrol, hindi pa yan lalabas. Nauuna na ako. Kasi bakit? Ang TV Patrol kasi mga kababayan, or ang mga media outlet, hindi kasi yan sila basta-bastang magbabalita kung hindi tatlo ang researcher niyan. 3 beses nilang salain. Unahin ko explain ko sa inyo mga kababayan. Kaya po ako mga kababayan, malakas ang loob ko na mag-react galing sa balita ng ABS-CBN, GMA at TV5. Kasi according po sa Code Ethics or Code of Conduct ng mga journalism, na kapag sila po ay mag-imbestiga, mga kababayan, hindi lang 1 beses, 2 beses, 3 beses nilang researcher ang ipapapunta dyan. Yung number 1 researcher, kailangan kukuha siya ng info. Number 2 researcher, kailangan kumuha siya ng info. At number 3 researcher, kailangan kumuha siya ng info at pagbalik nila sa opisina, kailangan magtugma yung kanilang info. Kasi kapag hindi magtugma ang kanilang info sa isang researcher, 2 researcher, ay ibig sabihin peke. So, kaya malakas ang loob ko na mag-react sa mga balita mula sa mainstream media kasi hindi po sila basta-bastang magbibitaw. According po yan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pero I will tell you frankly, si G. Sonsa lang po ang pinaka-fake news sa lahat ng journalist. Totoo yan. Si G. Sonsa lang po ang pinaka-fake news sa lahat ng journalist. Hindi na po natin yan may kaligta.
Kaya yan po ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Mga legit po sila. Kaya yung sinabi noon ng mga DDS na ipasara ang ABS-CBN kasi fake news, walang ganon. Ipakulong si Maria Risa ng Rappler kasi fake news, walang ganon. Sa panahon lang ni Digong yun. Diba?